Good morning guys. Today is Monday. Andito tayo ngayon sa St. Isidore, Ontario pa rin to, pero parang boundary ng Ontario, Quebec. Magdi-deliver na tayo ngayong araw na to, pero ang appointment natin ay 1 PM pa. Kaya palis pa lang tayo ngayon. Ang oras ay 7 AM. So ready na si Ken, no? Okay, tara, let's go. Nag-pre-trip na tayo, nagkape. Then aalis na tayo ngayon. Okay. Papakita ko sa inyo yung status ng Quebec, Montreal. Dahil napakagulo tong Quebec na to. Magulo yung daan, pero papakita natin via 360. Mag-diesel lang muna tayo dito sa Petropas. Andiyon yung Petropas sa kabilang side lang ng ESO. Kasi nagpark tayo sa ESO dahil nandoon yung Tim Horton. Cellphone lang gamit natin sa pinaka GPS natin, cellphone, Google Map. Diesel lang muna tayo guys. Tara, diesel tayo. Patay ang gloves. Ando may Burger King, may washroom doon. Pump number 1. Ang kagandahan dito, dalawa yung siken, no? Dalawa yung nozzle or dalawa yung pump. Pag makita natin ganito na, ano na yan, Quebec. So ayan, Petropas, logo ng Canada.
basura natin, tapon na natin kasi may karne to eh. Ayun, binalatan ko yung chicken, tinanggalan ko ng skin yung chicken na niluto ko. Dito guys, hindi uso yung paihi. Wala kang buyer dito. Ayan. Importante pagkuha tayong resibo pag dito tayo sa Quebec. Oh shit. Sa kabila tayo kuha ng resibo. Wala pala, isa lang yung saksakan. Tara, let's go. Meron ditong Burger King, Pizza Hut, then restaurant, may grill and ano, parang bar oh. So may farm na dito, basta Quebec farm na yan. 150 meters, turn left onto Highland Road, St. Catherine Street. Ganda lang ng logo ng Petropas, you know? Take the second left onto Highland Road, St. Catherine Street. Clear. In 600 meters, turn right onto the Ontario 417 East ramp to Montreal. Kailangan
pagpapasok tayo sa highway, speed up tayo guys, lalong lalo na kung kotse yung gamit nyo. Continue for 248 kilometers. Eto na guys yung Quebec. So aware tayo dito sa Quebec, kailangan na nagbabasa tayo lagi ng signboard dahil dito sa Quebec bawal dito sa right side yung truck, kaya dito tayo sa left side pumwesto. Then dito sa Quebec, ito kasi yung tulay na papasok na ng Quebec ayan o, naka signboard, bawal ang truck sa right side, so dito tayo sa left side. Then dito sa Quebec guys, bawal mag turn right kahit na naka red. Kasi sa ibang lugar pwede tayo mag turn right kahit na naka red, when safe, di ba? When safe. Dito naman bawal mag turn right basta red light. Ayan o, may signboard siya, no right turn on red signal. So ayan, dagat na yung nandito, dagat na yan, dagat at lake naghalo. Ayan. Shoutout nga pala kay Frederick ng Montreal. Yan, isa sa mga taga-subaybay natin. Maraming salamat sa support, Frederick. Yun nga, kagabi doon ako natulog along Highway 417 sa Saint Isidore. Yan. Pero ngayon diretso na tayo sa Bicancour Port. And shout out pala kay Ma'am Marjorie Quintos ng Mercan Canada Montreal. Yan. At shout out kay Ma'am Tenny Rose na sila nagpa-process ng mga PR ng mga LMIA group ng Kelsey Trail Trucking. Ang speed limit lang dito ay 70 km per hour. So di baling mababa, wag lang sumobra. Ang speed natin ay 69 lang. Ayan. Ganto pag winter, pag summer, talagang maraming ginagawa ang mga kada city, kasi nga doon lang may pagkakataon na magtrabaho sila pag summer. Pag winter kasi may trabaho rin naman sila pero hindi ganun ka-aktibo kasi nga sobrang kapal ng snow, sobrang lamig, kaya summer talaga sila tumitira, talaga sinasamantala nila ng summer. Meron pa tayong 168 km na tatakbuhin papunta ng Bicancour Port. Parang Pilipinas din to, saktuhan lang din yung truck pagdating dito sa mga construction area. So hindi pa tayo mag-change lane kasi wala pa namang signboard na lilipat na tayo.
So dito na siguro sa ayun, sa may nakasulat na finish. Finish na yan nandyan. So pwede na tayo tumakbo ng Matulin. May signboard na finish oh. Nandito na tayo sa EDSA guys. Ayan yung ano, MRT. Papasok na tayo ng Montreal. Ayan, Montreal. Dito guys, kahit saan ang truck, huwag lang dito sa left side kasi passing lane yan. Ayan o, may signboard na bawal ang truck sa left side. Dito kahit saan tayo pwede, walang truck lane. Huwag lang dito sa pinaka first lane dahil yan ang passing lane or overtaking lane. Ayan, Montreal na tayo. Papasok ng Montreal. So yun na truck na sa likod natin, overtake yan dito. Dito lang tayo kasi sentro lang tayo, para hindi tayo matrap kasi ang daming exit niyan. May paganyan o, 4. Ang speed limit dito ay 100 km per hour. Dito lang kasi ako pumipesto sa gitna kasi nga para hindi tayo matrap. May exit dito, may exit din dito. Pag dyan tayo, matatrap tayo dahil sobrang busy ng kalsada. Ang dami sasakyan, baka hindi tayo makapag-change lane agad pag na ano tayo ng imbudo na ba, parang ganon. LRT yan nasa taas. Ayan. $95 lang takbo natin dahil ano, para cool lang cool. Ganda ng kotse oh. Ano kayong pangalan nun? Yan. Pag ganito ka busy na, Montreal na yan. Ayan guys, so signboard, no truck at the ano, sa left side. Audi, Lexus. Yan ang mga kotse dito. Dito lang tayo sa Montreal 40 East. Yan, 40. Itong Quebec ay mayamang province ng Canada. At itong Montreal ang pinaka-city yata ng Quebec. Ay hindi, Quebec City nga pala ang city. May Quebec City na pangalan, kaya ito. Yan. Ganito na pag ano, medyo traffic na. Montreal na yan guys, Montreal. Ito yung sinasabi ko na para hindi tayo matrap sa imbudo. Ayan.
nagtataka ako bakit bawal ito. Eh ano lang naman to, handrest, pahingahan. Hindi naman gaano ginagamit to pag paabante, tambayan lang ng kamayan. Ginagamit lang to pag atras, dahil more yung pihit ng manubela kaysa sa abante. Abante wala namang pihit to. Ganyan lang. Dito talaga tayo nakahawak. Pero dito sa Canada hindi bawal ito ah. Yan, welcome to Montreal. Traffic na. Dito na tayo guys sa Auto Route 55. Malapit na tayo sa Bécancour Port. So ito yung tulay na isa sa mga tulay dito sa Quebec na mataas, matarik. So tingnan natin yan mamaya. So itong tulay na to guys, sa lubungan lang dahil under construction. Oh, anak ng patis, parang di magkasya yung dalawang truck ah. Matarik itong tulay na to. Pang second time ko palang dumaan dito sa tulay na to, dito sa Highway 55. Naka-kwartalo tayo, pahon, dahil loaded tayo. Kwartalo. Ayan yung ano natin, oh, gilid. Thank you kaya. Yung buti pa yung isang truck gumilid ng husto. In 3 kilometers, take exit 176 toward Bécancour. So, 2 kilometer na lang, exit na tayo. Ayan oh. Ito nga ayoko sa ano eh, malulain ako. Pina na tayo sa gilid oh. Dahil side mirror. Oh. Under construction pa siya. Tapos 70 km per hour pa speed limit. Dapat nasa 50 lang to eh. Pero hindi naman na, oy, gilid naman kuya, anak ng patis ka oh. Labas yung side mirror niya sa guhit eh. Gilid na nga ako eh. O yan, ganyan, pasok sa guhit. Dahil yung side mirror namin usli, baka magkatamaan eh, abala pa, di ba? Ayan oh, nakakalula. Dahan-dahan lang tayo dahil play safe tayo, play safe. Daming mga motor ngayon no. Gilid-gilid din konti. Uy, anak ng patis ka oh. Takot gumilid eh. Di bali magkasagyan, huwag lang gumilid. Ako nga nasa gilid ng dagat eh, gumigilid eh. Good job kuya.
Side meron natin gilid na gilid tayo. Kasi dito nakapina na tayo masyado. Truck no entry pa oh. Pero dyan tayo magde-deliver kaya papasukin natin yan. Exit 176 tayo eh. Ayan, Saint Angeles Bicanor. In 300 meters, take exit 176 toward Bécancour. Take exit 176, then use the left lane to take the Autoroute 30 ramp. So dyan tayo guys. Pero hindi tayo sa kanan, left side lang tayo. Sa left side pala yung ano, sa right side pala yung truck no entry. Ayan oh. Use the left lane to take the Autoroute 30 ramp, then use the left lane to take the Autoroute 30 ramp. Ayan yung truck no entry. So dito na tayo guys sa Bicanor Port. Puro planta pala dito. Ayan oh. Mga planta ang nakapaligid. Ayan o. Tanker. May train din dito, may port din. Yan, Viterra plant. Dito sa Canada guys, kahit walang sasakyan o walang train, basta may stop sign, stop talaga. Ito na, dagat na to. Ayan o, dagat. Dagat o lake. Kasi may mga damo pa eh oh. Dito tayo pupunta. Ayan yung planta na yan. 600 meter na lang eh. So ayan, dagat. Gate. Gilid muna tayo. Gate pala doon, so baka pupunta tayo doon or pipila tayo dyan. Right. Nakakita rin ako ng barko. Dahil itong barko sa dagat lang talaga dumadaan to, wala sa lake. So dagat na pala yan, malabo oh. Siguro naghalo ang lake tsaka dagat. So yun guys, nandito na tayo sa loob ng Bicanor port. Dito tayo. Ayan yung port. Dito tayo mag-unload oh. Tapos yan, nagtanggal na tayo ng strap. Then lulukutin na natin. Nandiyan yung mga heavy equipment, ikakarga siguro sa barko yan.
Then may mga container pa doon, no? Yan. So, ligpit lang tayo ng ano, ng strap habang wala pa yung forklift mag-unload. Alright? Hilahin na natin itong mga to para pag dumating yung equipment, unload na lang ng unload siya habang nag-ano tayo ng strap, nagro-rolyo. Nandun yata yung barko. Andito yung kanina yung barko eh. So andito maraming tracking nagdi-deliver dito. Parang pier din. Pier talaga dahil port eh. So yung mga container. Yan yung mga forklift. Kanina may tarp itong load natin na inantarp ko na doon sa pilahan habang nakapila kami. Doon sila Edmar yan at si Jason. Ayan yung mga forklift na mag-unload oh. Kailangan medyo maliksi ang galaw para ano, kasi baka biglang dumating yung ano eh, hindi tayo malanganin. Eh mga truck oh, classic. Tapusin lang natin to guys. Tagal din dumating ng Forklift? receiver. Yung puti. Kasama ko si Jason. Kaya nga eh, bulakbol din eh. Ginagamit masyado yung oras at pwede. Gamit na gamit ang oras. Inuubos. Oo, yung trabaho hindi magamit. Tinitipid yung trabaho. Maximize yung oras niya maghapon. Oo, kailangan na sumakto. Baka sumobra sa trabaho, kulang sa oras. Ay mga stalker guys oh. Parang nasa Northport lang tayo.
Ayan, stacker. Bata pa operator, oh. Yung mga operator dito, mga bata pa. Stacker forklift. Okay. Ano Ken, kaya pa?